Good day everyone! We are Group 1 for the subject Applied Crop Protection Technology, and we were tasked to conduct an Agro-Ecosystem Analysis or ASA. Today, we will discuss how ASA works and how we conducted this important activity. But first, let me define what is ASA. As I said a while ago, ASA means Agro-Ecosystem Analysis. To make it simply, ASA is like taking a close look at everything happening in the farm or field. This includes the crop, any pests, helpful insects, soil, weather, and how they all interact with each other. Farmers use ASA to understand what's going on in their field so they can make better decisions about how to care for their plants and manage any problems in a way that goods for the environment. It's like being a detective for your farm. Our group chose radish Raphanus sativus as a commodity, and it is conducted at Isabel State University, Kawayan City Campus, Institute of Agricultural Technology. And now, let's see the overall parts of our agro-ecosystem analysis. Sa aming observation, nakita namin ang mga presensya ng mga langgam na maaaring nagpapahiwatig ng aktibidad ng peste. Wilting of leaves o pagkalanta ng mga dahon na posibleng dahil sa kakulangan sa tubig. At stunted growth o paghinto sa paglaki. Pale or yellowish leaves o mga madilaw na dahon. Or at leaves have white rust and flea beetle damage. Sa aming pangalawang obserbasyon, nakita namin na patuloy ang pagtutuyo ng mga dahon, presensya ng mga dalawang uod, isang palaka at dalawang paru-paro, at ang pinsala sa mga dahon na malamang sanhi ng mga peste. At sa huling observation namin, napansin namin ang mga presensya ng mga armyworm na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mga halaman o radish, mga butas sa dahon, at kakulangan ng lupa na may ugat na nakalantad na posibleng nagdudulot ng stress sa halaman. Data collection refers to the process of gathering information from various sources. Samantala, ang data analysis naman ay the process of examining and interpreting the collected data. Okay, proceed na tayo sa data collection. Nakakuha kami ng 10 sample plant in randomize sa pamamagitan ng Spin the Wheel na app na galing sa Google Play Store. Inattach namin ang bilang ng 3 plot na napili namin na crop at yun ay ang radish. So, ano nga ba ang kahalagahan ng pagkuha ng data collection sa pagkakandak ng ASA? Mahalagang pag-aralan natin ang pagkuha ng data collection dahil para malaman natin yung height ng crop, leaf color index, at saka yung mga progress ng sample plant natin. So, at ang pinakamahalaga ay para malaman natin kung may pest and disease na sa sample plant. Meanwhile, in data analysis, ito na yung paglalagay o pagse-separate ng mga nakalap sa data collection. So, dito malalaman kung ano yung ilalagay natin sa general information, agronomic data, observation, at saka recommendation na ng isang ASA. According sa data analysis namin, mas maraming harmful insect kaysa sa beneficial insect. So, in this case, kailangan namin i-conduct ang
economic threshold at saka yung action threshold. Kaya naman, we suggest to use IPM. IPM is more than just a set of technique. It represents a physiological approach to working with rather than against natural system. By understanding ecological relationship and respecting natural process, IPM offer a path toward more sustainable agricultural and land management. Gaya ng sabi ko, ang IPM ay hindi lamang strategy kung saan pwede natin i-control ang mga peste. Ito rin ay model for how we might approach other environment challenges with patient observation and respect for natural complexity. We observe that the number of harmful insects in our radish are increased that cause the losses especially affect the fruit due to the large amount of aphids and armyworm. Ang armyworm ay kumakain ng dahon kung saan ito ay nagiging sanhi ng mga pagbutas-butas ng mga dahon. Kung saan nakita rin ang mga aphids. Aphids are small, soft-bodied insects that are typically clustered on the underside of leaf and stem. They are common in radish. They can cause curl, distorted, or yellowing leaves, stunted plant. Kaya naman, may mga prevention sa aphid. Ito ay yellow sticky traps, kung saan ang aphids are attracted to yellow regular spection, check new growth and underside of leaf weekly. Remove severely infested parts, pwede siyang i-prune or i-dispose. Iwasan din natin ang over-fertilizing ng high nitrogen. Prevention. May use regular inspection, hand picking, water spray, and traps. For biological control naman, pwede natin gamitin ang beneficial insect, birds and toads, and microbial solution. ISA 1, General Information, Agroecosystem Analysis, Raphanus sativus, Variety, Sinandok radish, Date transplanted February 13, 2025, Fertilizer applied, CRH, First application, Weather condition, sunny, Agronomic data, age of plant 21 days, stage of crop, vegetative stage, average plant height 6.5 cm, average number of leaves 3.9. ASA 2, agronomic data, age of plant 5 weeks, stage of crop, vegetative, average plant height 11 cm, average length of leaves 8 cm, average number of leaves, leaf color index 4, and the planting distance is 2 to 3 cm. ASA 3, General Information, Variety, Sinandok radish, date transplanted February 13, 2025. Fertilizer applied, urea. Total land area, 12 square meters. Weather condition, sunny. Agronomic data, age of plant 5 weeks, stage of crop. Average plant height 21 cm, average length of leaves 18 cm, average number of leaves 9, leaf color index 4, total average of plant height 21 cm, average of length of leaves 18 cm, average of number of leaves 9, and total average of plant height is 38.5, average length of leaves 26, and the average number of leaves 9. May development sa aming plants. May malinaw na pag-unlad sa aming tanim na sinandok radish mula sa 6.5 cm taas at 3.9 dahon sa 21 na araw. Umabot ito sa 21 cm taas at 9 na dahon sa 8 linggo. Pinakita nito na malusog ang vegetative growth namin na mahalaga bago ang root development. Tayo sa ating agronomic data kung saan kami po ay nakapagtalaga ng 3 datos kung saan ito ay nagpapakita ng pag-unlad ng halaman sa loob ng 8 linggo. Sa unang pagsukat po, which is ginawa ito after transplanting 21 days,
ang halaman ay nasa yugto na po ng vegetative stage, kung saan po ay mayroong sukat or may taas na 6.5 cm at nagkakitaan na rin po ito ng 3 dahon. At ang leaf color index naman po ay nasa number 2 at 3 pa lamang, which is nagpapahiwatig na medyo mababa pa rin po ang antas ng chlorophylla nito. Pagkaraan naman ng 5 linggo, which is ang ating pangalawang datos, ang halaman ay mas lumaki na. Umabot na ito sa 11 cm ang taas. At ang dahon naman nito ay mayroon na pong average na 8 cm ang haba. Ang leaf color index naman po ay nasa number 4 na, kung saan nagpapaiwatig na ang pagtaas ng chlorophyll content. Ngunit ang yugto pa rin po ng paglaki nito ay nasa vegetative stage pa lamang po. At sa huling pagsukat naman po, which is 8 weeks or 8 linggo, ang halaman ay nasa yugto na ng pagkahinog or nasa maturity stage na po siya, kung saan nagkakaroon na rin po siya ng laman po. Nagkakaroon na po ng laman ang radish natin, which is may taas na rin po na 21 cm at meron na rin po siyang 9 na dahon na may average centimeter po na 18 cm ang haba. At ang leaf color index naman po ay nasa number 4, kung saan ang dahon po ay nagpapakita na po ng malusog na po siya. Meron na po siyang sapat na chlorophyll. Dumako naman po tayo sa recommendation para po sa pagkakaroon ng successful production. Una po ay ang pagkakaroon po ng timing and location. Ang pagpili po ng tamang panahon at lokasyon ay mahalaga sa matagumpay na pagtatanim. Kailangan isaalang-alang po yung klima, uri ng lupa, at panahong naaangkop sa pananim. Ang pagsasaalang-alang po sa tatlong bagay na ito ay mas nagkakaroon po tayo ng tsansa na magkaroon ng magandang ani. Pangalawa ay ang good soil. Ang uri po ng lupa na dapat nating gamitin sa ganitong klaseng pananim ay porous lamang po. Ibig sabihin po ay yung mabuhaghag po na lupa. Hindi po dapat yung matigas na lupa. Dahil kapag matigas po na lupa ang ating ginamit, mas magkakaroon po ng chance na magkakaroon po ng deformity yung mga ugat po ng radish na pananim namin. Which is, hindi po yun mangyayari kapag ang lupa natin ginamit ay mabuhaghag po. Ang pangatlo po ay ang daily watering and daily monitoring. Kailangan po ng pananim na ito na araw-araw po ay dinidiligan para po mawala yung moisture sa lupa, na kung saan yung moisture na po na iyon ay mas kinakailangan po ng halaman. Hindi po pwedeng dapat yung halaman is sobra pong basa yung lupa, kasi nagkakaroon po yun ng damage po. Eventually, magkakos po ng root rot sa magiging laman po ng radish natin. At saka sa daily monitoring naman po, dapat po everyday po nating tinitignan kung nasa magandang kondisyon pa rin po ba yung halaman natin. Kung may mga deformities po ba yung dahon and other po na factor na nakaka-apekto po sa ating halaman. At ang panghuli po ay ang proper pest and disease control. Which is, ibig sabihin po nito, dapat po kapag nakakitaan po natin ng kahit isa or dalawa pong insect po yung ating pong pananim, dapat i-monitor po natin iyon. Dapat po, pwede na po tayong mag-apply ng mga chemical or natural insecticide po para po ma-prevent pa po yung spread po ng disease or pagkalat pa po, pagdami pa po ng insect na mas makaka-apekto po sa ating pananim, kung saan which eventually po magkakaroon po tayo ng problema po sa ating ani. 1. Ano yung mga challenges na nakaharap sa pagtanim ng radish? Narito ang mga karaniwang hamon sa pagtatanim ng radish. Number 1, peste at sakit tulad ng aphids, roots, manggut at fungal diseases na sumisira sa ugat at dahon. Pangalawa, hindi angkop na klima, sobrang init o ulan ay pwedeng makasira sa pananim. Pangatlo, mahinang uri ng lupa. Ang labanos ay nangangailangan ng malalim at maluwag na lupa para lumaki at maayos ang ugat.
Pang-apat, hindi wastong irigasyon ang sobrang tubig o kulang dito ay maaaring magdulot ng bulok o pitak-pitak na ugat. Pang-lima, kakulangan sa kaalaman, kulang na impormasyon ukol sa tamang pagtanim, abono at panahon ng ani. Na nakaharap namin sa aming pananim ay yung pag-atake ng mga insekto at pagkabutas ng dahon ng halaman. 2. Ano yung ginawa para ma-overcome yung mga challenges? Ang mga hamon sa pagtatanim ng labanos, gumagamit ng dekalidad na binhi, organikong pataba, at wastong paraan sa pagdidilig. Sinanay ang mga magsasaka sa tamang teknolohiya, pagkontrol sa peste at tamang panahon ng pagtatanim upang mapabuti ang ani at mapanatili ang kalusugan ng mga pananim. Ang namin overcome challenge sa aming pananim sa radish ay yung pag-spray ng pesticide para matangay yung mga insekto. 1. Anong kahalagahan ng ASA? Ang kahalagahan ng ASA ay mapalawak ang ating kaalaman sa pagsasaka at mapahusay ang pagdesisyon natin sa pagsasaka. Ano nga ba ang naitutulong ng ASA sa ating mga hardin? Maaaring makatulong ang ASA sa pagpili ng mga angkop na halaman para sa partikular na lugar. Isinaalang-alang ang mga kondisyon ng lupa at klima. Ang ASA ay maaaring magamit upang masuri ang kalusugan ng lupa at magawa ang kinakailangang hakbang para sa pagpapabuti nito. Ang ASA ay maaaring magamit upang mag-promote ng biodiversity sa ating hardin sa pamamagitan ng pagtanim ng iba't ibang uri ng ating halaman. 2. Ano ang naitulong nito sa garden? Ang pag-ASA ay para mapalawak natin ang kaalaman natin sa pagtatanim ng radish. Tulad na lang din po ang pagtanim natin sa radish. Kung ano po yung pwede natin gawin, para mapahalagaan ng maayos ang ating tanim. Tulad na lang po kung ano po pwede na po tayong ilang days po natin bago mag-apply ng fertilizer, kung ano po ang insekto na dumadapo dito or need pa natin bang mag-apply ng insecticide. At malalaman din po natin kung ilang days po natin bago ma-harvest ang ating tanim. At dito na din po mapapasok po ang letterhead na tinatawag. At dito po yung mga kabuuan ng impormasyon sa ating pagtatanim. Sa susunod na pagtatanim natin ay alam na natin yung mga dapat natin gawin. Dapat natin gawin. At papadali na natin din po ang ating gawain sa pagtatanim ng radish. At alam na lang at maging maganda na din po ang ating mga magating na harvest ay para maganda na din po ang ating ani. Ang ASA ay tumutulong sa paggawa ng mas mahusay na desisyon sa pamamahala ng mga sakahan at hardin. Nakikilala nito ang mga peste, sakit at kapaki-pakinabang na organismo sa loob ng sistema. Maaring makatulong ang ASA sa pagpili ng angkop na pananim, paggamit ng organikong pataba at pagkontrol ng mga peste at sakit. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na nakakaapekto sa ani, maaring makatulong ang ASA sa pagtaas ng produksyon. So here's our conclusion. Radish is a valuable crop that requires careful management to thrive. By understanding its growth, pests, and diseases, farmers can take steps to ensure a healthy and productive harvest. This knowledge helps farmers make informed decisions, reduce losses, and grow radish sustainably.